Hey everybody, Salome Salvi here and welcome back to the podcast brought to you by Cinepop. Hi, I'm Reese Bueno. And Hello, I'm Love Chua. Ang Cinepop. And thank you guys for joining us on the podcast today. And thank you guys for being part of the Cinepop family. So, bago tayo magsimula sa ating napakainit na topic, actually, unahan ko na. Base sa aming research, you guys have something interesting in common. Meron silang mga naging past relationships with foreigners in particular. At aalamin natin kung bakit naging ganun ang kanilang mga preference. Pero bago ang lahat, kung i-describe mo ang sarili mo bago ka nag-Cinepop, ano series? Ano siya? Naging ano muna series bago siya naging Cinepop artist at Polestar? Before ako mapunta sa Cinepop, I'm just a simple girl. Mm-hmm. Nag-work ako Simple service. girl pero nagsisinepop. Okay. Before, simple girl before. Like, hindi pansinin. Pansinin kasi malaki boobs. Oo, pansinin ako dahil doon, di ba? Pero kasi, just a regular worker. Regular wage. With tax. Ganon. Tapos, I work sa call center, service crew, everything. Parang lahat ng trabaho, pinasok ko para lang kumita din. Pero, mostly regular jobs. Until napunta ako sa mga freelance job. What kind of freelance work did you do? I work as a VA also, virtual assistant. Then, ang laki ng jump ko from virtual regular jobs to modeling. Then, doing content creator on other side. If you know, you know. Yeah, like do you what kind of content? Sige, parang wag na tayo if you know, like, you know. Sexy content. Okay. Like, Like how sexy? Adult content. So like what I do. Yeah, not really. Okay. Walang sex. As in, just Ano lang, me nudity lang. Yes. Okay. Doon. Anong website to? I did OnlyFans. Okay. Did you have an agency? Yeah. Okay. Before. Then, na-block. Oo, mabablock ka Yeah. talaga dun, But, baby. I start in Aloha. Of course, yeah. TikTok din Aloha. Then, yun nga, tapos napunta ko dito. So, parang naging ganun yung transition. Okay. Sige. Understood. Ikaw naman, Love. Bago naging Bold Star at Cinepop artist si Love Chua, naging ano muna siya? Dati talaga sa bahay lang. Mas tinda-tinda online. Ganon. Simple girl din siya. Ay, anong klaseng tinda-tinda online? Did you do live selling or Before. Tapos nagka-milk tea shop din. Stop din. May sumusubok din na ibang business. Ngayon nagtitinda ka ng jacket, hoodie, like that. Oh. So, do you still do the live selling now? Hindi na. Posting lang. Ganon. Tapos, ayun, travel, minsan. Nasagap ng researcher namin na nagti-theater ka before. Is that true? Yeah, teatros. Nung high school ako. Pero wala na eh. Tagal na. So, parang yung... Kaya may experience din talaga ako. sa acting, yeah. Ginagawa namin yun pag magki-Christmas. Kasi di ba doon naman Oo, totoo. May mga events sa school, kami, yeah. and kahit boses kikito, kumakanta. Sample. Boses Kike! Ano yung boses, Kike? Request ka anong kanta? Ito yung kinanta namin kanina. Heal the world. Ay, Yung mga Make it a simple better lang. place. sige, sample ka lang. Yung kinakanta mo sa theater. Okay, sabay-sabay tayo! Itaas ang kamay! Naisip ko nga kung ano eh, pero yung medyo slowly lang. Sige. Wait na lang kaya. Sige. Bet ko yan. Favorite ko. Week. Okay, sige. Okay, game na. Game. Hala! Baka wala susunod na to. Napakanta Wait lang. siya. Oo. Game, kinakabahan ako. Okay lang yan. Game.
I get so weak in the knees, I can hardly speak. I lose self-control and there's nothing. Kahit dancing, wala akong talent. Sayaw! Mga bastards! Gacho ako. Grabe naman! Grabe na. Boses Kike, pero magandang Kike naman. Oo nga, pink na to. Grabe na Kike! Nakiki. Oy, pink din nipples ko brownies, di ba? Oh, kayo Lalo na yung pempem na ito, pinkish to. Dami gigil dyan. pero sa Cinepop naman lahat ng kulay ng Kike na-appreciate namin. Eh. Totoo. Kahit anong kulay Pepe pa yan, din di ba? yan. Masarap pa din yun. Oo, masikip pa rin yan. Yeah. Kahit Ay, lumuluwag ba talaga? Alam ko hindi. Hindi. Ano lang, mag-tangent tayo. Hindi siya lumuluwang. Kasi ang pussy is a muscle. Oh. And yung kapag madaldal ka, hindi naman lumuluwang yung bibig nyo, di ba? Hindi. Kahit Oo. anong daldal nyo. Kahit anong subo mo din, di ba? Nung Hindi malaki. naman siya lumuluwang. Bumabalik pa rin siya. Kahit anong subo mo malalaki. So ang ganun din ang pussy. So muscle siya. And with, di ba kapag nagbubuhat tayo, nag-weightlifting tayo, mas nagiging batak yung muscle. So the more na nagagamit mo yung muscle na yun, the more siya lumalakas, the more siya sumisikip. So baliktad. Okay, Baliktad. so So the more na nagagamit siya, the more siya lumalakas. the more na sumasarap siya. Eh di lalo. mag-pembang ka palagi. Hindi sa magpabembang Pabembang. ka palagi. Dapat nabibembang ka na nilalabasan ka. Oo, kasi kapag nag-orgasm ang babae, nagko-contract yung pussy niya. I So haven't yung contraction tried. na yun, dun na-flex yung muscle, dun siya nagiging mas strong. Di ba nanginginig ka pag nalalaman mong nilalabasan Hindi ko pa nararanasan yung Hala! Wait lang. Hindi ko pa nararanasan. Wait, Never. you've never had an orgasm before? No. Kahit nagsasarili ka? Yung Iba orgasm yun na eh, lalabas, basa na. as in yung may basa ba? May ganun, pero meron din naman, it doesn't necessarily have to squirt or anything like that for Like you to yung parang consider. yung parang nakikiliti ka ganun. Pero naramdaman mo na ba yung parang ang taas, tapos biglang bababa? Yeah. Nakakasa ka naman. Oh, yun na yun. nilalabasan ka. Yun na yun. Yun na yun. Hindi Parang siya yung- nag-ano ka na, Hindi siya squirt. Natatawa Hindi ako. siya yun. Hindi yun It's yun. not necessarily kasi hindi lahat ng orgasm is nakaka-squirt. Pero, kasi kunyari ako, hindi naman ako marunong mag-squirt dati. Pero nag-orgasm ako. So, basta maramdaman mo yung parang, taas! Tapos biglang, bababa. Yun na siya. Hindi necessarily lalabas ka na parang may white, gano'n, or... May ganon. May Ito, times na ganon. magkaiba ka pa kasi yung, kapag nalulubricate siya, parang kapag pa konti-konti, tapos medyo white, medyo creamy, yun, ibig sabihin parang libog ka nun. Pero yung kapag, yung squirting, iba pa yun. Yun yung talagang, as in talagang nagsushoot. Oo, iba pa yun. So, so with that description, sa tingin mo naman na nag-experience mo yan. Okay. Grabe, malulungkot ako para sa'yo. Ang dami mo kinatan, pero hindi ka nilabas. Okay, gano'n pala yun. Nawala tayo. Wait lang. Nawala na. Balik tayo dun sa ano ninyo, sa commonality ninyo. Dahil kayo nga ay merong history of dating foreigners in your life, kailan nyo parang na-realize na merong difference between a relationship with a Filipino man versus a foreign man? Ako alam ko na yun. Sige, game. Pera. Yun yung... Okay, explain mo sa amin. Like, kasi meron namang mga Pinoy na mga pera. Yeah. Pero nasa-tsempo ko sa walang pera. Oh, yun lang, okay. Pero may one time na tsempan ko naman ganon. Kaya hindi talaga lahat. Nasa ugali din. Ganon. So, parang, kailan mo na-realize within your dating life na, ay parang mas prefer ko mag-date ng mga foreigners? Like, Kasi- ano yung naging turning point para sa'yo?
Na-spoiled ako eh. Buy something, bag, ganyan. Bili ng car, bili ng phone. Kotse? Oo. Sana all. Sana all. Sana all! Yung dating car ko pa yan, hindi yung ngayon na gamit ko. Ito yung, wait lang tanong ko lang itong ngayon na gamit mo, bigay rin ba ng jowa? Ng jowa, may ambag. May aga. Sana all aga. Gusto ko yun. Ano yung parang sige, ikwento mo sa amin yung first mo naging jowa na foreigner. Kailan ito? Chinese, year 2016. Mhm. Then, 2 years live together. Bumalik sa China. 6 months siya nawala. Nakakilala ko ng Taiwanese. Mhm. 2019. Mhm. Tapos may nakilala ng Korean. Mhm. Nag 1 year din kami noon. Habang kami ng Taiwanese. Oh, pinagsabay mo sila. Yeah. Oh my God. Makalata yung tropa. Hindi naman kasi laging umuwi. Oh, okay. So nakakamiss siya. Day ka Manila pag play casino, like poker. Mhm. Yeah, ganun lang. Mm. So Tapos- parang dun mo ba sila nakikilala sa ganong environment? Oo, kasi dati tambay ako ng casino. Oh, casino girl. Hello sa Casino City of girly pala siya. Dreams. Yung mga tropa ko dyan sa City of Dreams. Sana all may pang city of may pang ganon, di ba? I play craps eh. Ang sobra mas happy kasi mag-play ng craps compare sa baccarat. Sa baccarat boring eh. Pag craps yung playing mo. Anong crafts? Anong... Yung may dice na binabato. okay, Hanggat okay, di okay. siya nagsa-7. Ayun kasi laro nung nung mga Chinese, Oo, di ba? hanggat hindi siya nagsa-7. Pag may taya ka pa, ano lang Mananalo yun. ka? Mananalo pa rin yung taya. Hanggang 12 So yun. parang siya, parang color game, pero... Hindi, pero number naman siya. Okay. Numbers. Kaya gets. Yun yun. Totoo na. It is a lot like that. Yeah, di yeah, ba? yeah. Color game. Then yun na. Sorry, perya lang ako. Hindi ako nagkakasino. Sino ito, Perry? Perya lang ako, guys. Okay, Perya lang alam ko, guys. Iba tayo ng background. Yeah. Tanggap namin kayo lahat. So, yeah. So, dun mo sila nakikilala. Yan. After nun, pandemic na. So, hindi na ako nakaka-travel. Hindi na rin siya pwedeng pumunta dito. Nakilala ko yung Pinoy. Oh! Wait lang. Itong Pinoy ay current mo ba or naging ex mo na din? Correct. Ito, kami pa din. Oh! Okay. Actually, kakabalikan lang namin ulit. Okay, sige. Explore natin yan. Bakit kayo nag-break at bakit kayo nagkabalikan? Kasi may nakilala kong Pinoy na nagpa-condo sa akin sa McKinley. Kaya, So, hindi foreigner yung common sa kanya. Nakakahanap siya ng mayaman. Na Pinoy. na iba-ibang lahi. Di ba? Ganda eh, ganda. Ganda. Gusto niya masyado eh. So, ikaw naman. Teka parang, kailangan ba tayo magpakatotoo rito? Ito, mas na-appreciate. Ito kasi parang yung mga manonood sa Cinepop, nakikita lang kayo bilang mga roles. Hindi na nakikita kayo ng mga bold actress. Syempre ma-appreciate nila kung makikilala nila kayo ng mas malalim, kung sino talaga kayo. So, decide ka muna kung gaano ka honest ka magiging with my next question. Oh, that's why. Okay, sige. Okay, So, got it. ikaw muna, like with your dating history, kailan mo na-discover na parang parang may pagkakaiba sa relationship style ng mga Pinoy versus ang mga foreigner nating mga kaibigan? Mas open-minded kasi ang mga foreigner. Like parang That's mas true. naiintindihan nila yung mga bagay na Oo nga, ang bilis pahingian. na nasa isip mo like kasi minsan ng mga Pinoy hindi nila nagigets agad, 'di ba? Oo. Mga like Hindi naman lahat. hindi naman lahat. Oo. Pero kasi yung halimbawa kung nasa industry tayong ganito, hindi nila Lalo na ikaw, magigets. may history ka na nag-aaluwa ka, nagpapasexy. Yeah. Dead lang sa kanila yun. Pero minsan meron ding foreigner na ayaw nila ng ganon. Like, yung pinaka-last ex ko, ayaw niya nang gumagawa ka ng ganito. Parang last time nga, message niya pa ako about do sa last movie ko na what the fuck? What the fuck?
that's why naghiwalay kami nun. Yeah, kasi hindi niya tanggap eh. Hindi Ah, niya yun tanggap nga. itong part na to ng buhay mo. Ayun yung ayoko sa lalaki kasi. Yung parang... Kahit ako, corny ng mga ganun lalaki. Yung- Hindi ka na maganda, tapos, huwag ka na magpaganda. Huwag mo pagkakitaan yung ganda mo. Kasi gusto ko sa akin ka lang. Ayan, mga corny tayo eh. Pati ang mga foreigner, ang galing nila mag-boost ng confidence mo. Hindi Hindi lang confident ng libido mo as a girl. Aha. You know- Bakit? Anong different sa kanila that makes you more confident? Kasi before, yun nga, di ako masyado sobrang attractive. Okay, Meron naman akong body shape. Tawag nga sa kanila nun hipon. Kasi hindi naman ako ganun kaganda. Hindi, Hindi, no, you're beautiful all over. Before. Yeah. Before. But still, parang, I feel like, baka hindi pa lang nila nakikita na, I mean, sa Pinoy kasi. Iba kasi, di ba? okay, nagigets ka. Sa Pinoy. So, may mga may mga nagiging fling ako, pero habol lang nila ba? Di ko ganon. Pero hindi naman talaga nila gusto. Tapos, di naman nila sinasabi ang maganda. Kasi pag sa foreigner kasi, ang nila mag-boost ng confident, like, everyday kahit ano yung tsura mo, sasabihin ka, you're so pretty. You're so beautiful. You're so beautiful. Oo. Kahit, alam mo yung face mo sobrang bare, sobrang, lang. Ay, pag Pinoy, Pag Pinoy, tangina mo naman. tangina mo naman, nasa mag-ayos ka almusal nga. ko. Tapos, Naligo ka nga. pag nag-ayos ka naman, tangina mo, ayusin mo naman yung mga damit mo, gano'n. Ayusin mo naman yung, mo. Gusto mo ba pinagtitingin? Oo, gano'n. Kasi sa foreigner kasi, kung ano yung, halimbawa, eto suot ko to ngayon. Ano ka pa, compliment. Darling, you're so beautiful on that dress. I like you with that dress. Ganon. Sa Pinay kasi parang, minsan kasi ayaw nila ng ganon. Na parang, lalabas ka ng ganyan suot mo. Kasi eto, I think the difference comes from, hindi ko lang alam kung it's the same with the people that you dated. Na, kasi parang yung sa'yo is, yun nga, mga East Asian. Hindi ko alam kung ganun din sila. Pero kasi yung mga Pinoy, specifically, meron silang idea of the dream girl, the ideal Yes. girl, na very specific and very demure. Yeah, that's true. So, kapag labas ka dun sa, sa image na yun, isipin nila na wala ka masyadong value. And parang nakakabawas yun Yeah, ng gusto attraction nila nila mga sa'yo. Parang nakaka-ano Oo, mga virgin. Ganun. Wala tayong mga virgin dito sa Cinepop. kasi 'di ba tayo lumaki tayo na Maria Clara tayo, ganyan. Yes, Nasa yes. culture natin ang pagiging Maria Clara, 'di ba? Oo, totoo. Kaya Yun yung parang hinahanap. minsan, yun yung hinahanap Yung ng iba. standard. Pero meron din namang ibang Pinay na okay sa kanila. Oo. Mas tanggap-tanggap Hindi kanila. naman talaga lahat, pero syempre napapansin mo na merong may mga... Tapos kasi minsan yung mga ibang Pinay ilalak ka nila. Oo, okay. Ganon. Sa akin okay lang, kasi baby trap. Basta mayaman ka. Pera ka. Well, totoo naman, kung masusustentohan naman nung Okay nung lang. baby trap sa'yo, kung lang saseryosohin sa ka akin. naman Kasi din. hindi ako mabuntis. Same. Pero parang is that something that you see in the future? Parang do you wanna settle down? Oo, and syempre. Kaso wag mo na ngayon. Huwag mo na ngayon. Pero as soon. Feel ko Siguro na-enjoy mo pa yung buhay mo enjoy ko ngayon. pa. Ayoko pang manahimik. Kaya nag-ball star muna. Oo, mo na, parang hubad-hubad muna. And then, Yeah. when you're ready, That's you move on. it. Yeah, move on to the next phase in your life, di ba? Eto, parang since malaking factor ang cultural differences in a relationship, hindi ba yon nagiging struggle sa inyo when you are in a relationship with a foreigner? Na Ako? parang, paano naging, paano naging struggle yun for you? Kasi Taiwanese kasi, di ba? 2 years na kami bago sila kinasal ng niya. Doon ako bumak out na. Pero will continue kasi napapakinabangan ko naman. Kahit pa paano. Okay lang. Sige. Support. Okay. Sinasabi niya kasi parang lagi na I'm still love with you like that. And, Oh my God. ayan. I love you more than
Yung name ng girl. Ang kalat, kuya! Mamili ka kasi! Mamili na maayos. Pero bakit bakit niya kaya mas pinursue yun Yung babae. kesa sa relationship Sa niya? family niya. Ano ba yun? Parang common ba yun dun sa mga nakakadate mo na medyo strict? Gusto Taiwanese din. Parang okay. culture talaga sila. Oo, na parang... Parang gusto kasi niya Taiwan to Taiwan, Chinese to Chinese. Oo. Naging ba? common ba yun dun sa mga Fixed marriage ata fixed nangyari sa marriage. kanila. Okay. Challenge nga yun. So, ano ba yun? Parang naging common yun dun sa tatlo mong naging relationship? Na yun yung hanap nila talaga? Hindi naman. Hindi naman. Yun lang. Kasi Yun. ayun yung sineryoso ko eh. Okay. Yung past naman, minahal ka pero not too much. Not too much. Too much. Sakto lang. Ikaw ba, dun sa mga foreign mo na naging boyfriend, naging challenge ba yun sa'yo na kanyari? Nagkaka-misunderstanding kayo, may language barrier, or anything like that? Actually, wala naman. Kasi, pag sa kanila kasi language barrier, kung yung barok English mo, maintindihan pa rin nila yun. Magigets pa rin. Tayo lang Pinay yung masyadong sa grammar. Oo, totoo. Masyadong maikpit sa mga grammar, sa English, ganyan kineme. Pero pag sa kanila, wala naman. Pero culturally, Culturally, wala din. talaga, parang kahit ibang-iba yung naging childhood nila or background or culture nila, parang nakaka-common ground pa rin kayo. Hindi siya naging struggle for you. Hindi naman. Parang lalo niya pang pinapakilala nga sa akin, mga niya, ganun, culture niya. Oo. Mga nila, kung anong meron sila doon, kung anong words nila, mga ganun. Tapos, yung mga ginagawa nila. Ano bang mga naging nationality ng mga nakadate mong So More on United US, tapos European, tapos meron Canadian, ganyan. Yun lang. So, dun sa dating history mo, ilan yung sineryoso mo na relationship and ilan dun yung foreign? Sa relationship lahat, kasama Pinoy or lang? Oo, like in general. Tapos, like, bilangin natin kung ilan dun yung... In general, 5 sila. Aha. Exclude natin yung dalawa kasi exclude na natin yung dalawa kasi namatay. Okay. Sige. Namatay na sila. Condolences sa mga nagiging jowa ng ating pamatay na tropa. Literal na namatay sila. Hindi. Yung isa, yung dalawa Pinoy, yung tatlo, siya, Ang dami niyan, B. Nakalimutan mo na. foreigner. Napapagpalit na dyan yung mga napapagbaligtad na niya. Napagbalik ka. Foreigner. Yon. Tatlo doon yung foreigner. Okay. Ikaw naman, doon sa mga relationships mo, ilan yung total? And ilan doon yung foreigner? Tatlo lang talaga foreigner. And then the current one, which is... Pinoy. Filipino. Ayan, kanina nabanggit mo na nakipag-break na kayo nitong current mo and then nakipagbalikan lang kayo. Ano nangyari? Kwento mo sa amin yan. Ayun, nanuyo ulit eh. Kahit ganun na yung nangyari. Bakit ba kayo nag-break? in the Ginantihan first ko place? lang siya. Ginanti. Anong ganti-ganti nangyari? Ano bang ginawa sa'yo? Kasi may ganyan din ako scenario. Sige. Like, kwento ba sa akin yan? Ano bang ginawa niya Kasi sa'yo? nakipag-live-in din siya before. Di ako din. May time na may nag-asking sa akin, kuha kita kondo sa makina. Go! Wait, I couldn't really... Etong last, sino si McKinley? Like, anong kondo sa McKinley? Kanino nangyari yon dito sa current? Ito lang. Parang part yun ng mga naibigay niya sa'yo. Tama ba? Rent lang yun. Tanga ko nga eh. Dapat na-rent taon ko na. Toon mo na. Makabisit. Sana may sarili kang kondo. Sobrang demonyo niya. Dapat na-rent taon ko na lang. Hindi ko na na-rent lang dat kinuha mo ng sarili mo para may... Tanga ko nga eh. So, he was paying for the rent for you to live there? Okay. Gusto ko lang gumante. That time. Oo. Siya kasi... Ano ba, yun nga, hindi ko mag-gets. Ano ba yung mali niyang ginawa sa'yo? I worked before in Pogo eh.
So, 1 month yon stay in. Sa 1 month na yon nagka-girlfriend. Alaman ko nag-live-in pag uwi ko. Okay. So, ilang months ko yung dinala. Masakit pa din. Natutulog ako. May cry. Okay lang, dinadma. Sabi ko, wait ka lang, king ina mo. May talagang isa akong makilala. Ayun, may ganun nga nangyari. Binigay ni Lord. So, ginantihan mo siya, pero ang ending is, binalikan mo. Ang kalat. Dinilis muna nila yung kalat nila, and then parang, okay, napurga na natin. Balik na tayo! May Ganun. ganyan din ako sa Sige, kwento natin yan. Etong kalat na to, etong ganti-gantihan na sitwasyon, ginawa mo ba dun sa Pinoy o dun sa foreigner? Sa Pinoy. Ay! Kayo Kasi yung, Bakit? kasi ano yun, Bakit ugali ng mga Pinoy yun? Hindi mo sila kasi 2022. So parang kakakilala lang namin. So parang hindi pa kami in relationship talaga noon. So parang kakakilala. Ako kasi that time party girl. I'm a party girl noon. Parang constant party dito, party dyan. So parang so parang nagkakamabutian kami noon. So ginost niya ako noon. Tapos nagka-girlfriend siya. So parang yun, ginost niya ako, walang words na anything, ganyan. So, umasa kasi ako noon. Ginost niya ako exactly January 2020. Okay. So, parang New Year. Pandemic yun ba? Oo, Magpa-pandemic pa lang. Magpa-pandemic pa lang. Oo. March ng pandemic. Oo, magpa-pandemic pa lang. Naalala ko nun kasi meron akong fubo nun na Canadian. Oh. Tapos parang gusto pa namin sana ituloy-tuloy yung pagpupubo namin. Pero kinailangan namin maghiwalay na, hindi ko makakalimutan, March 2020. Kasi kinailangan niya mag-fly back to Canada. So naalala ko pa yung ano na yun. So March 2020 yun, be. Okay, game. Game. So, January 2020. Cry ako ng isang buwan na umaasa ako na may message back niya ka, ganun. Parang papalag. Tapos, ayun nga, nakakita na ako ng mga picture nila together nung other girls. So, ayun. So, wala na, move on na ako. So, Ginost ka na ginost na ako, wala na magagawa doon. So, 2021, nagkaroon ako ng mga foreigner. Doon na nag-start. So, parang 2020 kasi pumasok ako ng call center. So, parang doon ako nag-start na magkaroon ng mag-dating app. So, yung mga nakaka-match ko doon, mga foreigner. So, yung 2021, nagkaroon yung first relationship ko sa foreigner, which is yung Canadian ko. 2022, so parang after 2021, ilang months nag-break na kami. So, nag-dating app ulit ako. Tapos, nung nag-dating app ako, nakita ko yung guy, yung Pinoy na nang-go sa akin sa Tinder. Sa dating app. Nakita ko siya doon. So, nag-match kami doon. Doon kami ulit nagkausap. So, parang nagbalikan kami ulit na. Parang tinry namin ulit. Tapos, nung mga ilang months, parang ginante ako. Ano naman yun ng ghost? Bakit? Kasi Parang may nakilala akong foreigner. So naiganti mo sa kanya yung pang-ghost niya sa'yo. Ang malala pa doon. Gantihan. Ang trip. Ang kulit Gantihan sa Pinay sa foreigner. Tapos ayun, after nun, binalikan ko ulit. Yung Pinay. Pareho ka ng kwento. Para after magkagatin, okay, quits na tayo. Pwede na tayo bumalik. Pwede na natin ituloy. Okay. Interesting, no? Yeah, very interesting. Hindi kasi kanina, parang kahit dun sa mga previous episode natin, parang may mga parallels yung mga guests na, pareho kayo na naging kwento. Ang kulit lang nun. Pero parang meron bang, if I may ask, meron bang, kunyari, katoksikan ang mga foreigner na wala ang Pinoy? Or meron bang katoksikan ng Pinoy na wala sa foreigner? Like, I want to know, like, how different it is when these men become toxic. So, ikaw, meron Sa akin, ka bang sa Taiwanese ko, Korea, walang toxic eh. Sa Pinoy ang toxic. Pero yung, like wait lang that, hindi ba katoksikan? Kasi sabi mo yung Taiwanese yung, yung parang he tells you that he still loves you kahit meron na siyang bagong partner. Pero
pag daw yun na magkasama kami, hindi siya yung nangaaway. Yun okay, yung hindi okay. toxic sa akin eh. Okay. Pero okay siya kasama, like, Hindi lang do it. talaga nag-workout yung sa arranged marriage na situation. So, Pinoy naman. Ang kalat eh. tingin mo ba parang sa dalawa, sino mas makalat in your experience? Yung Pinoy, pero yung effort naman din kasi. Like, lutuan ako ng food, like that. Kasi kusawin ako, ganyan. Okay. Na-experience mo ba yun ngayon sa current jowa mo na yung ganong klaseng treatment na... Asikasuhin. Oo naman. talaga? Maalaga naman yun kahit pa paano. That's nice. That's nice. I'm glad na na-experience mo yun. Mabait naman yun. Ano lang, seloso. Seloso in what way? Saan siya nagsiselos? Selos. Ayaw niya yung yung lagi kong may kausap, gano'n. Okay. Needy. Oo. Pero alam niya naman yung work sa work lang. Sa may flirting na. Oh, okay. Malawak naman siya doon. Ano lang, parang naninigurado lang na sana Ganun yung siya. kausap mo, hindi mo naman Oo. nilalandi. Tsaka kilala naman din niya ako. Nabustal-bustal lumalanday pag walang pera. Siya, mapera na siya eh. So, para ba't ka maghahanap ng iba, di ba? Kaya- Like, ikaw naman, parang from your perspective, meron bang difference in the way that the two kinds of men are toxic? Yeah, kasi may characteristic ang foreigner na seloso sila. In a way na parang pati friends ko pinagselosan niya. Kasi tingin mo specific yun sa mga foreigners, yung ganong klaseng pagsaselos? I think so. Kasi gusto nila sa kanila lang din attention mo minsan eh. So parang they will give you everything. They put everything on you. Pero kailangan sa kanya lang ang attention mo. So Tapos, parang yung binibigay niya sa'yo na attention na, oh, you're so beautiful, ganyan. Parang lahat yan may kapalit. Yeah, parang hindi lang kasi yung mga pero kasi minsan, pag yung dumating na yung part na bibigyan ka nila na susuportahan ka nila, like parang, they gonna pay for everything na din. Ganon. Dumating na sa point na ganon. Tapos, yun na yung point na parang gusto nila sa kanila na yung attention mo. Kasi, parang very transactional. Yung ano. Oo. Kasi, Okay, may ako kasi, toxic na ako kasi, party girl ako. I like to party, I like to go out with friends. Sobrang hilig ko yun. Before. Tsaka yung buhay mo, hindi lang naman Oo, nag-revolve sa totoo. jowa. May mga may kaibigan ka, may work friends ka, diba? Totoo, yun nga. Pati wala siya dito. Nasa ibang bansa siya. So, umuwi lang siya dito pag may time So, pero ganun siya, pero kahit ganun siya Tapos, mag-demand ng attention. Tapos, ang malala pa dito, ito ang pinakamalalang yung ginawa sa akin. Naka-video call kami dapat, 24/7. Like, walang pag pinatay mo, magagalit na siya, mumurahin ka na niya. Like, what the fuck, where are you, ganyan. Wait, sino to? Kasi... Yung ex, ko. Foreigner? Foreigner. Yung pinakalas. Which one? Pinakalas. Yung pinakalas. Yung, muntikan akong, Nalilito kasi nila. Okay. Oo nga eh. Parang, yung pinakalas na muntikan ako. Pero anong nationality nito nila? American. Oh, okay. So, ayun nga. Tapos, dumating din sa point na umuwi siya dito sa Pinas. So, umuwi siya dito sa Pinas. Pumunta kami sa Boracay. Nag-Boracay kami. Hindi. One time kasi, pumarty ako. Tapos, hindi ako nakapag-update sa kanya the whole day kasi nalasing ako. So, parang na-wasted ako the whole day. Tapos, galit na galit siya, tinatad niya ako ng chat. Tapos, kinabukasan may flight na siya pa Manila. That's so scary! Diba? I don't like that! Yun nga. That's so scary! Yun nga, sobrang na-obsess siya. Oh my God. Like, tapos, Ganda mo may naman mas kasi. malala pa siya. May mas malala pa siya. So, umuwi siya dito. Tapos, Same guy. same guy. Okay. Yung pinakahuli to, pinakalas na foreigner ko, na naka-serious relationship. So, yun. So, umuwi siya dito ng Pinas. So, nag-flight siya. Nag-book kami ng Airbnb lang. Tapos, may work kasi ako nun. I'm still working that time. Sa, as a recruitment. Ganon. Tapos, meron kaming events office.
may point na sumama siya sa office para lang bantayan ako. Nasa office ako nun, tapos hanggang umaga, kasi ano ko nun panggabi yung work ko nun. So hanggang umaga, nag-aantay lang siya doon sa baba ng office namin. So yun. So yun. Never niya naman akong sinaktan Buti hindi ka physically. kinatay. Hindi, pero ano pa rin yun eh. Abusive behavior pa rin yun eh. Tapos, so, so, okay na, parang nag-ayos na kami noon, na parang, paliwag na, ganyan. Tapos, nag-book kami ng, trip to Boracay ng ilang days. Until umalis siya ng bansa. Ate, pag uwi ko ng Manila, yung bag ko, meron ng AirTag. Ayoko ng ganyan. Ayoko ng ganyan. Tapos, yung Find My iPhone ko, nahack na niya din. Like, That's so scary. nalaman ko lang siya ilang weeks after. So is that the cause for you to separate? Na parang ayoko na ng ganito, ayoko nang sinasakal ako ng ganito. Pinalagpas ko siya, Day. Day! Bakit? Pinalagpas ko siya. Kasi, that time siya yung nagsusupport sa akin eh. Sa bagay, mahirap din kasi I mean, parang hindi ko siya talikuran mabitawan. yun. Hindi ko siya Oo. mabitawan kasi, Naintindihan ko din. parang, kumbaga, tapos, it hits me na din eh, nung mga, kaya ko na magsarili, na parang, yun na nag-start na ako adult content, ganun. Nag-start na ako ng ganun. So, I have, So, may parang decent income na ako nun. So nabitawan mo na siya because you were able to support yourself. Yeah. Tapos, hindi nga pa rin ako tinitigilan yan. Hanggang ngayon? Hindi, hanggang ngayon. Oh my God. Pati mama ko, kapatid ko, May naging experience ka ba na gano'n? Na may Ano? na-obsess sa'yo? Ha? Wala. Sila na-obsess sa akin. Pinasap ako. Hindi, pero yun nga, parang wala namang, hindi ka naman nagkaroon ng ganong klaseng problema. Kasi, Yung, with wala. foreigners or Pinoys or anything like that. Oo, wala naman. Mabuti naman. ang swerte mo sa part na Swerte yun. yun. Oo. Diba? Totoo. Parang kasi kasino lang siya. May Boys lang. nagalit lang na pinasok ko yung ganito. Pero dead man. Talaga? Iniwala Sino doon? Sino doon? si McKinley. Oo nga, si McKinley nga. Kasi nga meron siya. Andito pa rin ba siya or bumalik na siya ng bansa? Ayaw ko sabihin yung lugar. Malalaman agad eh. Okay. Andito lang Pero sa Pinas. itong si McKinley is yung last na Pinoy, di ba? Yung current. Tama ba? Okay. Pero kunyari kasi siya, nahirapan siya na talikuran yung boyfriend niya kasi sinusuportahan siya financially. And that's something that you are experiencing right now with your Filipino boyfriend. Yung Don't you sa think- McKinley, kaya Kasi- ko siya iniwala kasi kuha siya ng babae. Ay, ang toxic. Pero dinadayad mo ako, wala ka dyan. Ayun. Talaga? Hindi ba parang deal breaker sa'yo yun na na... Kaya nga gumibap na din ako. Oo. Kaya yun, bumalik ako sa isang guy. Yung ngayon na talaga, Karen. Wait lang, nalilito ako. Magkaiba pa ba akala ko si current si McKinley. Ha? Hindi. Wait lang. Sorry, Okay. Nagkagalo na po. Wait lang, si McKinley ay Pinoy. Yup. Pero, Si current ay Pinoy din. Pero magkaibang Pinoy sila. oo. Okay. Tapos sila ay nangyari after nung tatlong mong foreigner. Tama? Okay. Yeah. Pero, ngayon sa relationship mo with your current boyfriend, Yeah. with your Pinoy boyfriend, like, what is special about him that makes him different from the other guys that you dated, foreign or Pinoy or otherwise? Nakikita ko naman may pagbabago eh. Pinagsisiyan niya talaga yung ginawa niya before. Wait lang. Okay, so medyo nakakalito yung naging sequence of events. At dahil medyo nagkalituhan ang ating mga researcher, ang ating host, at ang ating mga producer at director, maglalabas tayo ng onting cute na diagram lang kung ano yung sequence of events at kung ano ang mga pangyayari. Ito na po yan! Ang daming ganap. Ganun nangyari. Pero kasi, alam mo, girl, hindi tayo magkakalituhan kung hindi ka makalat na tao. Tama ka? Hindi
hindi tayo magkakaganito kung walang gantihan na nangyari. Bakit naging common sa inyo yun? So, next time, kung may sama ka ng loob sa isang tao, Wag ka naman daw. hindi mo naman kailangan gumanti. Pwede ka na lang Doon ako nakaka-survive ng sakit eh. ano yun? Nakaka-survive ng sakit doon kasi. Kapag na-satisfy mo yung sarili mo na, ay, nakaganti na ako. Okay na ako doon. Hindi ko na iniiyak yun. Pero I think na a good way to grow from that is hindi mo kailangan masaktan yung may atraso sa'yo para makapag-heal ka. Pwede ka na lang to move on to the next good experience. Pero na yung ano ko ngayon, okay kami ngayon. Kakay kayo ngayon. Good. Kahit may ganun kayong history. Wala. Okay na, naging normal. As in, Oo. Patawaran na. patawaran na. Okay na kami. Nagkapatawaran Okay. na. At least, she know that naman eh. ano ba, friends ba kayo from the... Na-meet niya na. Na-meet ko lang. Na-meet niya na. Okay. That's why- So, anong husga mo dun sa taong ito? Okay Like, naman do you think siya. he's Like, good for her naman? is caring naman sa kanya. Parang iniintindi naman ng guy siya kung ano yung mga makakabuti na mabuti sa kanya. Ganun. So parang, he's good na. So, eto lang, para lang dahil naging makulay yung experiences ninyo sa mga naging past relationships ninyo. Ang dami nyo naging ups and downs, ang dami nyo naging different experience. Based sa naging journey ninyo, sa tingin nyo, ang magiging forever nyo, ang person na makakapag-settle down kayo with, if ever you have that plan. Tingin nyo ba ay foreigner or Pinoy? Based lang sa naging experience niya, sa tingin mo. Ikaw. Pinoy pa din ako. Iba Kasi ang yun si Pinoy. current eh. Hindi rin dahil sa current. Mm-mm. Kasi ang Pinoy masikaso din talaga. May alam kasi sa bahay din eh. Yun, driver pa minsan, ganyan. Eh, sa foreign, di mo na magiging driver din yan, sasama ka sa lahat. Hindi mo nakikita yung ganong klaseng alaga sa Ayan. foreign. Totoo. Interesting. Na-spoiled ka sa mga, luho, like that. Pero iba pa din yung effort eh. Magkaiba kasi yung effort. Mas appreciate mo yung effort, which is yun yung nagustuhan ko sa kanya. Kaya they continue. Then almost 6 years na kami. Talaga? Yeah. Oh! On and off kami. 6 years kami, on and off. Etong si tama ba? Wait lang Si Karen. Rebound. No. Hindi, Karen. si Karen. Si Karen. Kaya nga, kasi Si Rebound is si McKinley. Yun yun. Okay. Wag na. Basta yung na. ngayon, Ay. yung ngayon, it is 6 years strong na kayo. Yes. Akala ko recent lang. No. So, on gano'n and na off pala sila katagal na. Hindi ka ba Sige, okay lang. Sige, buhay mo yan, babe. Kahit ano ka, tanggap ka namin. Kahit makalat ka, okay lang, maganda ka naman. So, ikaw, ano yung magiging conclusion mo sa journey mo pagdating sa love based sa naging experience mo sa iba't ibang klase ng tao? Ako Pinoy. Bumalik ako sa Pinoy. Mm-mm. Kasi, iba pa rin yung pag-aalaga ng Pinoy. Mm-mm. Yeah, Iba effort pa rin na. ang May effort talaga. iba yung effort ng Pinoy kesa sa foreigner. Like, Kasi pag may na sakit nabibigay ka, lahat no? sa atin ng, Pag may sakit ka, baby Oo, ka. totoo. Sa foreign hindi. Call a doctor. Mauto. Kala doctor, bring yourself in the hospital. Bring yourself Here's to the the money. Here's the money. Oh my God. Oo nga. Okay, nakikita So, ko. ibig sa Pinay kasi parang, andun komportable ka sabihin sa'yo, komportable ka sabihin ng mga bagay na, ganun. Mga gusto mo, like, kasi minsan may mga family problem tayo na tayo lang din nakakaintindi ng mga Pinoy. Oo. Kasi may iba yung... Iba yung culture ng when it comes to family. Kasi Specific tayo, yung ano eh. specific tayo. As for me na as a breadwinner, naiintindihan ng mga Pinoy na na kung paano magtaguyod ng pamilya. Yan. Kasi sa kanila, sa foreigner kasi provide lang sila ng provide. Oh. Tsaka But they don't really care about
what's effort, inside. yung Yung pag-aalaga. Na-feel ko yan sa Pinay. Di ba? May sakit ka, tubig, may ganto-ganto pa. Ganun. Kasi parang feel ko it also comes from yung kultura ng Pinoy na very close-knit yung families. Yeah. Yeah, parang kasi family-oriented. Kasi sa mga foreigners, lalo na sa mga western countries, Kailangan parang- mong amuhin yung pamilya. Oo. Oo. Sobrang bihira Oo, totoo sa yan. foreigner na Yung sila, family-oriented liligawan ng- sila. Oo, kasi yun nga yung mga foreigners, yung kultura nila, lalo na sa western countries, is pagdating mo ng 18, bukod ka na, Oo, parang wala ka ng true. connection sa family. Ganon. And that has its own sets of advantages and disadvantages. Pero kung yung kinalakihan mong kultura ay family-oriented, syempre, parang mas madali makaget along with the makaget. person who thinks the same way. Yeah. Ganon. So yun, parang I find that really interesting din na kahit pareho yung parehong extensive yung naging experiences nyo sa foreigner. Parang in the end, naging makabayan pa rin kayo. Yes. Napaka-interesting sa akin nun. And I'm really happy that you got to share your stories with us na medyo nakapag-compare tayo kasi hindi naman lahat ng tao get to experience both sides of the same coin. So, thank you sa napaka-colorful na storytelling natin today. I'm so happy na nakilala kayo ng mas malalim ng ating mga Cinepop fans. And bago tayo magpaalam, I'm really abangan yung aming movies. Pag-promote Saan pa. yeah. Abangan natin si Reese Bueno and si... Love, Chua! Abangan yung aking pagbabalik. Ang aking pagbabalik bayan. Balik mo. And anyway, again, my name is Salome Salvi. Thank you so much for tuning once again to the Boldcast brought to you by Cinepop. Don't forget to subscribe to cinepop.film and always remember, be bold, be beautiful. And thank you so much for tuning in. Bye-bye. See you next episode.